Isa sa pinakamalaking katanungan para sa Chicago Bulls ngayong offseason ay ang kinabukasan ni Josh Giddey, ang batang point guard na naging triple-double machine sa huling bahagi ng nakaraang season. Bagamat mahalaga ang papel ni Giddey sa koponan, mukhang malayo pa rin ang nararating ng negosasyon para sa kanyang bagong kontrata. Ayon kay NBA insider Jake Fisher sa ulat na inilathala sa Substack ni Mark Stein, inialok umano ng Bulls ang isang kontrata na nagkakahalaga ng $80 million sa loob ng 4 na taon kay Giddey nang magbukas ang free agency noong July 30. Katumbas ito ng humigit kumulang $20 million kada taon, malayo sa hinihinging halos $30 million annual salary ng 21-year-old na guard. Mula noon, nanatili raw ang Chicago sa offer range na iyon at wala pang indikasyon ng malaking pagtaas. Dagdag pa ni Fisher, may ilang koponan na rin ang nagpahayag ng interes sa isang posibleng sign and trade deal para kay Giddey. Gayunpaman, wala pang konkretong kasunduan na nabubuo. Isa pa sa mga dahilan ay ang reputasyon ng Bulls bilang isang mahirap kausap pagdating sa trade talks, na ayon sa ilang rival executives, hirap silang malaman kung handa bang i-trade ng Chicago ang ilan sa kanilang mga veteranong manlalaro, lalo na sa mga nakalipas na trade deadlines. Sa ngayon, nananatiling malaking tanong kung magtatagpo ang dalawang panig sa presyo o kung may ibang koponan ang susubok maghabol para makuha ang versatile guard na ito. Samantala, sa isang kamakailang pahayag, ibinunyag ni Carmelo Anthony na muntik na siyang mag-team up kasama si Kobe Bryant noong 2011. Ayon kay Melo, halos tapos na raw ang trade sa pagitan ng Denver Nuggets at Los Angeles Lakers. Siya at si Nene kapalit ni Lamar Odom at Andrew Bynum. Ani Anthony, "The deal was done, me and Nene for Lamar Odom and Bynum. I never even thought about New York. Kaya kung natuloy, magiging isa ito sa pinakamapanganib na duo sa kasaysayan ng NBA, dalawang elite scorers na parehong kayang magbuhat ng opensa at mag-clutch sa mga crucial moments." Noong panahong iyon, si Kobe ay nasa prime years pa rin at galing sa back-to-back championships, habang si Melo ay isa sa pinakamahusay na isolation scorers ng liga. Ngunit matapos ang lahat, nauwi si Anthony sa New York Knicks sa isang blockbuster trade at nanatili si Kobe sa kanyang Lakers core. Maraming fans ang nagtatanong hanggang ngayon kung natuloy ba ang Kobe-Melo tandem, didikta ba sila ng bagong dynasty sa West, o magkakaroon ng alitan sa bola dahil pareho silang high-usage scorers? Samantala, ayon sa ulat ng Sports Illustrated, maaaring nakatuon na ang Los Angeles Lakers sa susunod nilang target na shooter, si Sam Hauser ng Boston Celtics. Kilala bilang isa sa pinaka-efficient na 3-point shooter sa liga, taglay ni Hauser ang mabilis na release at mahusay na off-ball movement, dalawang bagay na eksaktong kailangan ng Lakers upang mas mapalawak ang court para kina Luka Doncic at LeBron James. Sa tamang timing, posibleng maging isa ito sa mga sneaky mid-season acquisitions na malaki ang maitutulong kapag dumating na ang mga mahahalagang laro sa postseason. Noong 2024-25 season, nagtala si Hauser ng 8.5 points, 3.2 rebounds at 0.9 assist kada laro sa loob ng 21.7 minutes per game. May shooting efficiency siyang 45.1% mula sa field at 41.6% mula sa 3-point range na kabilang sa pinakamataas sa NBA. Bukod sa kanyang shooting, may naibibigay din siyang defensive value at positibong net rating sa Celtics bench lineups, lalo na kapag wala sa court ang mga pangunahing bituin tulad nina Jason Tatum at Jaylen Brown. Sa kasalukuyan, may hawak si Hauser na 4 na taong kontrata na nagkakahalaga ng $45 million na kanyang pinirmahan noong July 2024 o humigit kumulang $11 to $12 million kada taon. Dahil dito, maituturing siyang isang bargain para sa antas ng shooting na kanyang dinadala. Kung maisa sa katuparan ng Lakers ang pagkuha kay Hauser, magdadagdag sila ng isang sharpshooter na hindi lang magbibigay ng dagdag puntos mula sa labas, kundi magpapalawak din sa opensa at magbibigay espasyo para sa dalawang superstar ng koponan. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba magiging game changer ang pagkuha ng Lakers kay Sam Hauser?